Crisostomo. Mahal ko. Manahimik ka! Basilio! Cristi! Mga dugo ang mga anak ko! Anong nagawa ng kampana ni Santa Barbara? Inay! Hahayaan kong insultin mo ko, wag na wag mo lang babasasin ang alaala ng aking ama. Crisostomo! Pakiusap! Alang-alang man lang sa akin, huwag mo saktan si Padre Damaso! Bago magsara ang Oktubre, nagpahapunan si Don Santiago de los Santos ng hapong kiyon lang gumamalina. Pero nakaabot ito hanggang Intramuros. Kilala kasi ang bahay ni Kapitan Tiago na bukas sa lahat, gaya ng Pilipinas, maliban sa komersyo at sa mga bagot subversihong ideya. Napakalaking handaan ito. Ano sa tingin mo? Naturalmente, si Don Santiago ay sadyang napakayaman at di na niya kailangang alalahanin pang gumasta ng labis. Sa sala nagtipon ang mga bisita. Si Tia Isabel, ang matandang pinsan ni Kapitan Tiago, ang tanging nag-aasikaso sa mga babae. Shhh! Nakakayamot ang bansang ito. Wala man lang kinatulad sa Europa ang pagpapatakbo rito. Mahigit 20 taon na akong nagtatrabaho para sa San Diego. Ngunit mga matatanda lamang ang nagdala sa aking pag-alis. Mga walang galang. Padre Damaso, nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong maglala. Matagal nang hindi tinuturing ni Tiago ang sarili niya bilang isang Indio. Walayan na siya sa mga tao na walang galang. Sigurado namang hindi kasing saklap ang nangyari sa inyo kumpara sa amin. Sigurado ko, nag-aksaya ka lamang ng pera sa pagpunta rito. Wala kang ibang kakainin, kundi tinola. Talaga bang likas sa tamad ang mga Indio? O gaya ng sabi ng iba, na tayong mga Espanyol ay pilit na tinatago ang ating mga katamaran? Huwag kang maniwala dyan. Sa palagay ni Tiago ay hindi siya isang Indio. At kung nandito siya, anong kanyang kayang gawin? Kung nagutos ang kura na hukayin ang isang nasa libingan, walang magagawang kahit sino, kahit pa ang hari ng Espanya. Bawiin niyo ang sinabi niyo, Padre. O isusumbong ko kayo sa kamahalan bukas na bukas rin. Ipahiram ko pa sa iyo ang aking karwahe. Sino kaya ang bisitang kasama ni Don Santiago? Mga Ginoo, ikinalulud kong ipakilala ang anak ng aking nasirang kaibigang si Don Rafael. Maraming salamat po. Pinawing papuri para sa aking ama. Gayong ako na anak ay walang kaalam-alam. Marapatin ninyong gawin ko ang tradisyon sa Alemanya ng pagpapakilala. Ako nga pala si Juan Crisostomo Ibarra. Padre Damaso, kura ng aming bayan. Matalik na kaibigan ng aking ama. Kahit kailan, hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Ano ang kailangan mo, senyor? Mag-iingat ka, Ibarra. Matuto ka sa nangyari sa iyong ama. Ang iyong ama ay nakulong sa bilangguan. Nabilanggo ang aking ama? Bakit? Ang iyong ama ay nakulong dahil sa pagbintang sa pumatay ng isang artilyero. Pinagbintangan siya ng mga tao, Ibarra. Pero ang totoo nangyari ay tinutulungan niya lang isang matanda na inaasar ng mga bata. At nang umamba ang matanda, kanya itong pinigilan. Ngunit nawalan ng balanse ang matanda. Ito ang sanhi ng pagkabagok ng matanda at pagsuka ng dugo. Sa tingin ko may katwiran ng Dr. Maria. Kailangan mo magbakasyon sa probinsya. Namumutla at kailangan mo ng sariwang hangin. Doon sa Malabon. Ngunit wala ang ninong mo sa San Diego. Pinsan, sa San Diego mas mahihiyang ang anak mo. Mas maganda ang bahay natin doon at malapit na ang pista. Gustong yakapin ni Maria Clara ang kanyang tiya pero narinig niya may tumigil na karwahe sa kanilang tapat. Magandang araw po, Tia Isabel at Don Tiago. Nais ko po sana makausap si Maria Clara. Kumusta si Ibarra? Salamat na dumalo ka ulit sa bahay namin. Clarita, nais ka makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo nga si Maria Clara sa kwarto niya. Lumabas si Tia Isabel, halos hila si Maria Clara. Oh, heto na siya. Maaari na kayong mag-usap sa azotea. Ibarra, gusto mo ba ng maiinom? Wag na po, senyor.
Ang makita ko lamang si Maria Clara ay sapat ng kasiyahan para sa akin. Lumabas sa azotea ang binatot dalaga para maiwasan ang alikabok na pinagpag ni Tia Isabel. Tunay akong pinagpala, Maria. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na mahalin ng isang tulad mo. Napakatamis ng iyong mga salita, Crisostomo. Siguro kaya marami kang napighaning dalaga sa mga bansang napuntahan mo. Maraming ang magagandang tanawin at kababaihan sa ibang lupain. Ngunit wala makahihigit sa iyo. Ikaw ang aking tahanan, Maria Clara. Sinungaling! Hindi ako naniniwalang hindi ka humanga sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Hindi ko may pagkakaila na may kagandahang napagmasdan ng aking mukha. Ngunit ang puso ko ay hindi kailanman lumayo sa iyo. Ikaw ang tanging nakaukit sa aking isipan, Maria Clara. Kinakailangan ko ng lumisan, mahal ko. Bukas ay Todos Los Santos at may kailangan akong dalawin. Isang mahalagang bagay na kailangan kong gawin. Nauunawaan ko, Ibarra. Naway maging ligtas at payapa ang iyong paglalakbay. Paalam, aking pag-ibig. Kahit sa malayo, ikaw ang aking bituin sa gabing madilim. Naway ingatan ka ng may kapal. Nagtungo si Ibarra sa sementeryo sa bayan ng San Diego para bisitahin ang puntod ng ama. Magandang umaga. Magandang araw, senyor. Alam niyo po ba kung nasa ng puntod na may malaking krus na nagangalan doon, Rafael Ibarra? Ay, yung krus na may mga bulaklak sa puntod. Ito ay sinunog ko na. Sinunog? Opo, inutos ko ito ng kurang malaki. At bakit niyo naman ito inukay? At saan niyo naman ito dinala? Ang inutos po ng kurang malaki ay ilibing po ito sa libingan ng mga incheck. At bakit mo naman sinunod? Hindi ko po ito sinunod. Masyado pong malakas ang ulan at masyado pong mabigat ang bangkay sa nung araw na iyon. Ikaw ba ang gumawa ng kalabastahang ito sa aking ama? Ikaw ba? Kung ano man iyon. Sinasabi ko sa iyo ngayon pa lamang na wala akong alam dyan tungkol sa sinasabi mo. Kung hindi ikaw, sino? Sigurado ako, hindi ako ang iyong hinahanap, kundi ang kura na pinalitan ko na si Padre Damaso. Hindi totoo ang sinasabi nila sa atin. Isang binatang may bait sa sarili si Ibarra. Mukhang hindi hangal at isang mabuting tao. Kung mapapangasawa siya ng babaeng gaya ni Maria Clara at maging biyenan ang isang Kapitan Tiago, buong-buo natin makukuha si Ibarra. At kung hindi naman, mabuting mas lumantad na lang siya sa kaaway natin. Hindi naman mawala ang mga asyenda natin. Ang mga bahay at lupain na pinapaupahan natin. Mawawala ang lahat, kagaya ng nangyari sa Europa. Huwag na natin pag-usapan ang salapi. Kung may kalaban ang kapangyarihang espiritual sa San Diego, iyon ay ang Alferez. Napangasawa niya ang isang matandang Pilipina na tinatawag ang sarili niyang Doña Consolacion. Kulay asul at kolorete ang kanyang mukha, tila isang maskara. Hoy ikaw! Gusto mo bang sumama sa kumbento para dalawin ang isang kura na parang patay na langaw? Huwag mo akong dinadamay dyan. Magandang gabi, Don Anastasio. Magandang gabi rin sa iyo. Ako may malalim kang iniisip at nakatingin ka sa mga ulan. Inaabangan ko ang pagdating ng unos. Gusto yata ninyong maligo sa ulan. Mali po, hindi po masama ang ulan. Kailangan natin yan. Mas kailangan natin ng kaalaman. 10 taon na akong humihiling ng aparatong panghuli ng kidlat. Ngunit tinawanan lang nila ako. Nagbayad para sa mga replika na kampana at ipinagawa ang kuliling ni Santa Barbara. Ngunit para saan ito? Tignan mo ang nangyari sa kampanaryo sa Biryang. Gumuho ito, nasira ang altar at namatay ang mga tao. Anong nagawa ng kampana ni Santa Barbara? Sis Maria Joseph, mahal na Santa Barbara. Magpahinga muna tayo, Crispin. Magkano ba ang kita mo ngayong buwan, kuya? 2 piso. Bakit? Nais ko sanang bayaran mo ang sinabi nilang ninakaw ko. Sira ka ba, Crispin? 32 piso ang utang na pinagbibintang sa'yo. Kahit 1 taon ako magtrabaho, hindi ko mababayaran ngayon. Ngunit, kuya, hindi ako nagnakaw. Hindi ako nagnakaw. Pag nalaman ito ni inay, tatakot ako. Tahan na, Crispin. Hindi rin naman maniniwala si inay. Tahan na. Huwag kang mawalan ng... Basilio, meron kang multang 2 real.
dahil sa hindi tamang pagpapatunog ng kampana. At ikaw, Crispin, hindi ka maaaring umuwi hanggat di mo sinasauli ang iyong mga utang. Ngunit wala talaga akong ninakaw. Magsisinungaling ka pa? Tagal na po namin hindi nakikita ang aming inay. Pagbigyan niyo na po. Pinagsusuntok siya ng sakristan mayor at pinatumba. Patuloy itong Tulungan mo ako! ikinalagkad si Papatayin nila ako! Crispin! Si Basilio ay pilit na bumangon. Marahil na nagugutom na aking mga anak. Paghahandaan ko nga sila ng pagkain. Sisa, may makain ba? Meron, ito na, inaanda ko. Nasaan na? Bilisan mo at nagugutom na ako. Ito na. Wala nang natitira? Ano mga bata? Bakit? May reklamo ka? Hindi, wala. Teka, nasaan na ba ang mga batang iyon? Nandun sila sa kumbento. Pero sigurado akong pauwi na sila. Saglit! Ano ka pupunta? Inuutosan mo ba ako? Aalis ako kung kailan ko gusto. Kawawan naman ang mga anak ko. Sahin muna ako. Inay! Inay! Gising po ba kayo, Inay? Inay! Anak! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka naiyak? Tumakas po ako sa kumbento. Takot na takot po ako. Si Crispin po. Crispin? Ano nangyari kay Crispin? Naiiwan po siya sa kumbento. Hindi po siya pwedeng umuwi. Napagbintangan po siyang nagnakaw. Ano? Inakusahan si Crispin? Bastang naghihirap lang tayo, nagdudusan na tayo. Inay! Bakit, anak? Nagugutom ka ba? Tara. Anak, oh. Kanin at tawilis. Ngunit hindi po ako nakaya ng tawilis, Inay. Silyo, inandaan kita ng ibang ulam. Pero dumating ang ama mo. Si Itay po. Oo. Ngunit umalis po agad siya, di po ba? Basilio! Matawad po, Inay. Ay, Diyos ko, ano nang gagawin ko? Para saan yan ang mga iyan? Para sa kura, nais ko siyang kausapin. May sakit ang kura ngayon. Tungkol saan ba ito? Hindi pa kasi nauwi ang anak kong si Crispin. Crispin? Ganun? Ikaw ang ina ng magnanakaw? Abay, matapos magnakaw ng batang iyon, ay tumakas rin. Hindi magnanakaw ang aking mga anak. Wala sila. Hindi ko kasama ang mga anak ko. Inay! Hoy! Halika dito! Ibarra, maghanap ka ng paraan upang hindi makasama si Padre Salvi. Hindi ko siya nais na makasama sa araw ng kapistahan. Naunawaan ko, Maria Clara. Ngunit, nakaugalian na ng mga pari ang dumalo sa ganitong pista. At hindi ko alam kung paano natin siya maiiwasan. Magandang araw sa inyong lahat. Ipagpaumain ninyo at ako'y sumama sa inyong kasiyahan. Ang saya! Ang ganda ng araw na to, Maria Clara. Tama! Siguradong magiging masaya ang lahat sa pista. Ba't kaya siya nakatingin sa akin? Nagpatuloy ang kasiyahan ng mga tao matapos kumanta si Maria Clara. Pwede ba akong patugtog ng tambuling? Siguradong makakaulitan na isda. Walang kilos na masama. Hinahanap namin si Elias, ang pilota ng bangka. Wala siya dito, Ginoo! Hanapin siya. Nasaan ka na kaya, Elias? Elias! Salome, kailangan ko nang umalis. Maraming naghahanap sa akin. Ayoko na manganib ka ng dahil sa akin. Elias, alam mong iniibig kita. Hindi ko alam kung paano mabuhay nang wala ka. Iniibig din kita, Salome. Ayoko lang na madamay ka ng dahil sa aking kapalaran. Hindi kita kayang pigilan. Ngunit asahan mong maghihintay ako. Pagsapit ng ilang sandali, muling nakasalubong si Sisa Uy! ang dalawang Saan mo sibil. tinago ang mga ninakaw ng anak mo? Saan ang mga gamit na ninakaw nyo? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam masasabi niyo. Wala kaming panahon sa'yo. Sumama ka sa amin. Hinila siya ng mga sibil patungo sa kwartel. Si Sisa ay sumisigaw at sumihilig.
Si Tisa ay nasa sulok ng kwartel, basag ang katawan, marumi at nagbubuluhan. Nanlulumos ang katawan at isip niya, pumatay puno ng pangarap at takot. Palayain na siya. Hindi na kailangan ito. Piloso Potasio, nais ko bang magpagawa ng paaralan para sa bayan, para sa mga kababayan natin? Hindi sa akin, Ibarra. Sa mga kaparian at makapangyarihan tao, dapat mo itong ipahayag. Ayoko madungisan ng kabuktutan ng hangarin ko. Siguradong mauunawaan ng pamahalaan at taong bayan ito. Hindi ang pamahalaan, Ibarra. Ang kapangyarihan ay nasa simbahan. Kung gusto mo magtagumpay, idaan mo sa simbahan. Galing ako sa Europa at naniniwala ako sa liberalismo. Hindi ko kaya maging makaluma. Hindi angkop ang mga ideya mula sa Europa sa ating bansa. Tulad ng halaman, kailangan mo yumuko upang manatiling matatag. Hindi karuwagan ang magbigay ng daan. Kung hindi ka magtatagumpay, Ibarra, darating ang iba na magtutuloy sa iyong mga sinimulan. Biglang dumating si Padre Damaso at binati siya ng lahat maliban kay Ibarra. Mahal ko, nagustuhan mo ba ang pinapatayo kong paaralan? Oo naman, mahal ko. Di man lang niya ako binati sa akin pagdating. Nanggaling ka lang sa Europa, tumaas ng tingin mo sa iyong sarili. Huwag mo na lamang pansinin ang kanyang mga sinasabi, mahal ko. Kung alam mo lang kung gaano ako nagtitimpi sa kurang iyan. Katulad lamang siya ng kanyang ama. Akala mo isang disenteng tao, ngunit hindi rin marunong sumunod sa mga batas ng simbahan. Patawarin mo ako, Maria Clara. Ngunit hindi ko na ito matiis pa. Tama lamang na siya pinarusahan na mamatay sa kulungan. Hahayaan kong insultin mo ko, wag na wag mo lang babastusin ang alaala ng aking ama. Magunos dili ka nga, Ibarra. Alagad ng Diyos ang kinakalaban mo. Alagad ng Diyos? Yan ba ang alagad ng Diyos? Ang taong ito ang nagdala ng kabiguan sa aking ama at siya na rin dahilan ng kanyang kamatayan. Crisostomo, pakiusap. Alang-alaman lamang sa akin, huwag mo saktan si Padre Damaso. Maria Clara, kung hindi lamang kita mahal, makikita mo sana kung may dugong umaagos pa sa taong ito. Paumanhin niyo, senyorita. Ngunit hindi po kayo buntis. Anong sinabi ng mga gamot? Hindi daw ako nagdadala ng tao sa sinapupunan ko. 6 na taon na tayong nagsasama, ngunit hindi pa rin tayo nabibiyayaan magkaroon ng isang sibling. Pagpaumanhin mo aking asawa, kung hindi ko maibigay ang iyong munting hiling. Hindi pa siguro dumating ang tamang araw para tayo ay magkaroon ng isang sibling. Kung yun ang gusto ng Birhen, talagang wala tayong magagawa. Salamat aking asawa. Kung muna iaalis ulit para kuhanin ang pagkain na ating kakainin. Padre Damaso, anong sadya mo rito? Ako'y paalis na rin. Pia, ano nangyari sa'yo? Senyorito, isang babae ang inyong ineng, at ito'y napakaganda. Ang huling salita ni Doña Pia Alba ay ang pangalan ng kanyang anak na si Maria Clara. Pia? 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 Mga Guardia Sibil? Bakit po, senyora? Sino yung kumakanta? Siya po, ang baliw. Ang baliw? Papuntayin niyo siya rito. Susunod po, senyora. Nandito na po siya, senyora. Pakantayin niyo nga siya. Hoy, baliw, umawit ka. Awit na, awit na. Hoy, baliw! Ha? Anong baliw? Ikaw! Sumayaw ka! Sumayaw? Oo, gayahin mo ako. Tumasayaw patandang baliw. Hoy! Anong baliw? Ikaw ang baliw. Baliw?
Baliw? Ako, baliw! Oo, ikaw, at inuutusan kitang sumayaw. Ayokong sumayaw! Mga baliw lang mga sumasayaw! Sabihin ko nga, baliw eh! Baliw! 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 Bitiwan mo nga ako! Tumigil ka nga! Tuturuan ko lang ng leksyon tong baliw na to! Tumigil ka na! Hindi ka na naawa, may sira ka talaga sa ulo, ano? Tugo? Basilyo! Pisti! Mga dugo, mga anak ko! Oh, Doña Victorina. Kayo pala. Tuloy kayo. Magandang umaga, Kapitan Tiago at Isabel. Magandang araw po. Ako po si Alfonso Linares. Magandang araw, iho. Kamusta na si Maria Clara? Wala pa pong pagbabago, Don Tiburcio. Iha, kamusta na? Masakit pa rin po ang aking ulo, Doktor. Doña Victorina, siya po ba si Maria Clara? Oo, Alfonso. Napakaganda po niya. Magandang araw, Padre Damaso. Nasaan na siya? Nandito po. Maria Clara, Padre Damaso, salamat po sa pagbisita. nag-aalala ako sa'yo. Magpagaling ka. Opo. Padre Damaso, Aba, Victorina, sino ang iyong kasama? si Alfonso Linares po, ang inaanak ng iyong bayaw. Ang inaanak ng aking bayaw? Ikaw na ba yan ang inaanak ni Carlicos? Opo, Padre. Aba, laki ng aking saya. Ako din po. Nandito po siya upang manghanap ng mapapangasawa. Maghintay ka, iho. Madali lang yan. Kataan sila sa tahanan ni Doña Consolacion. Ano ba yan? Papangit naman ng mga dumadaan. Hoy, labandera! Kami ba ang pinaparinggan mo? Bakit? Natamaan ka ba? Ha? At anong labandera? Baka gusto mong labhan ko yung kulot mong buhok. Baka gusto mo planchain ko pa. Hoy, matandang mangkukulam! Kala mo kung sino kang maganda kung makapagsalita ka? Ano sabi mo? Baka gusto mo mag-toast tayo, ha? Hindi kita uurungan! Hoy! Tumigil nga kayong dalawa para kayo mga bata. Alferez! Pagsabihan mo yung asawa mo mukhang mangkukulam! Kung hindi ka lang isang babae. Tayo na, Victorina. Wala tayong mapapala sa mga yan. Ang kapal na mukha mo, pilay na peke manggagamot. Tiburcio, ba't hindi mo man lang hinamon yung mayabang na Alferez na yon? Mukha ba akong may laban sa kanya? At ikaw naman, Alfonso, pag hindi mo hinamon si Alferez, hindi mo mapapakasalan si Maria Clara at malalaman ng lahat ang buong pagkatao mo. Alvarez! Alvarez! Ano ito, Padre? Ano ang inyong ikinababahala? Higit pa ang dapat ipag-alala. Alvarez, tayo ay nasa panganib. May napipintong pag-alsa ngayong gabi. Sasalakayin nila ang kwartel at kumbento. At saan mo nakuha ang impormasyong ito? May isang babaeng nangungimpisal sa akin. Hindi ako maaaring magsinungaling. Kailangan natin kumilos agad. Kung gayon, maghahanda tayo. Kailangan kong ng 4 na sibil upang maprotektahan ng kumbento. Sige, palihim kaming kikilos upang malusob ang kwartel upang mahuli ng buhay ang mga lulusob. Mapapakanta natin sila kapag sila'y nahuli. Tao po? Tao po? Elias, Senyor Ibarra, iligtas niyo po ang inyong sarili. Umalis na po kayo. Ano ang ibig mong sabihin? May pag-aaklas pong magaganap at kayo po ang palalabasin may pasimuno. Ngunit, sino ang? Hindi ko po alam kung sino may pakanak, Senyor. Pero, ano ang kailangan kong gawin? Ihanda niyo po ang mga papeles at sunugin niyo po ito. Magtungo po kayo kung saan po hindi kayo nila masusundan. Alam ko pong mahirap po basta-basta umalis sa bayan, ngunit yun lang po ang tanging paraan, Senyor. Maraming salamat, kaibigan. Sino yon? Alagad ng batas! Bakit po? Arestado ka! Sumama ka sa akin! Pakawalan mo ako! Wala po akong ginagawang masama o pinaplano. Manahimik ka! Maniwala po kayo sa akin! Huwag mo akalaing madali lang ang lahat para sa'yo. Maghihintay ka dito. Walang alis. Si Elias ay lumapit ng tahimik kay Ibarra. Ibarra, nandito ako para tulungan ka. Hoy, ano ginagawa mo dito?
Ibarra. Crisostomo, Mahal ko, tinulungan ako makatakas sa ambulance. Paano ginawa ni Ibarra? patawarin mo ako, mahal ko. Hindi masama ang loob ko sa iyo. Ako ang dapat na humingi ng tawad. Dahil kinakailangan ko na lumayo sa iyo. At sa lugar na ito. Elias, saan tayo magtutungo? Sa isang kaibigan sa Mandaluyong, senyor. At pagkatapos? Ika'y mamumuhay ng payapa sa ibang bansa. Ako lamang? Bakit hindi ka sumama at pagturingan tayo bilang magkapatid? Para saan pa? Upang makabawi ako sa iyong pamilya, ni Nono, at mga ginawa mo sa akin pagtulong. Lumayo ka na, Ibarra. Huwag mo na ako hintayin. Maria, anak ko, nandito ako para makipag-usap sa'yo. Padre Damaso, hindi ko na kaya magpatuloy. Kung hindi ko rin mapapalitan ng lahat, sana'y ako na lamang ang nagdusa. Anak, isa kang mabuting babae. Hindi ko kaya makita ka magdusa. Kaya ipagdarasal kita. Ngayon napatay na sa Ibarra, hindi ko na kaya magpatuloy sa anumang kasunduan. Hindi ko na kayang pakasalan si Linares. Wala na ako ibang hangarin, kundi ang kapakanan ng aking ama at ang aking kaligtasan. Anak, kung ayan ang iyong kagustuhan, wala na ako ibang magagawa, kundi ipadala ka sa kumbento. Padre Damaso, wala na ako ibang gusto kundi ang magtago sa Diyos. Ayoko magpatuloy sa mundo ito na wala si Ibarra. Kung mapapasa akin lamang ang kamatayan, baka doon pa ako makahanap ng kapayapaan. Maria, ako yung humihingi ng tawad. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Ngunit kung iyan ang iyong kagustuhan, wala ko ibang magagawa, kundi ipadala ka sa kumbento. Totoo ang may Diyos na nagmamasid at nagpaparusa. Hihiling ko sa iyo, O Diyos. Kung ako man ang karapat-dapat na iyong parusahan, huwag mo nang parusahan ang aking anak, ang aking minamahal na anak, si Maria Clara. Inay! Sino ka? Inay! Anak niyo po, si Basilio. Anak? Wow, kilalang anak! Wala! Hindi kita kilala! Inay, wag po kayo matakot sa akin, Inay. Basilio? Opo, Inay. Ako nga po ito. Nako! Inay! Inay! Bakit niyo po ako iniwan, Inay? Iho, Sino po kayo? anong gusto mong gawin sa inay mo? Gusto ko po siyang ilibing sa sementeryo. Ngunit wala po akong pera. Kung ka naman ng panggatong, mamamatay na rin ako, iho. At sa sandaling mangyari yun, sunugin mo ang aming katawan hanggang maging abo. Pagkatapos, maghukay ka at may makikita kang kayamanan. Gamitin mo iyon para sa iyong kinabukasan. Naiintindihan mo ba, iho? Opo, Ginoo. Mamamatay na rin akong hindi masisilayan ang araw sa ating bayan. Magmula nang pumasok sa kumbento si Maria Clara, inilipat si Padre Damaso sa isang malayong probinsya at hindi nagtagal na tagpuan siyang patay sa kanyang higaan sanhi ng sama ng loob o bangungot. Si Padre Salvi naman, habang hinihintay ang pagiging obispo, ay pansamantalang nanungkulan sa kumbento ng Santa Clara. Ilang linggo bago naganap na mungha si Maria Clara, si Kapitan Tiago ay labis na nagdusa, naging malungkutin at nawalan ng tiwala sa mga tao. Tumanggap siya ng mga pagbabago kabilang ang paglalaro ng tempo at paghit-hit ng marijuana. Ang dating marangyang tahanan niya ay naging fumadero publiko de anon. Si Doña Victorina ay nagdagdag sa kulot ng buhok upang magmukhang taga-Andalusia at naging nangut-ngutsero. Si Don Tiburcio naman ay naging tahimik at hindi na tinatawag na doktor at nawalan ng mga ngipin. Hoy, ikaw! Ugat ng isang halaman. Nais ko pong Mababahala. Galit sa pong magaganap pang Salome eh. Panginoon? Ay, Lagi na lang 20 taon! Ay, gusto bakit yun ah? Tumakamonsod. At ikaw naman, Alfonso. Itong ba't naman din kanunsahan ka niya? Sabi mo ito lang yun. Ay, makikita mo sa...
mo.